kalaki-laki ng nakasulat eh. Paparahin ka kung 400cc o hindi. Pinara pa niya ako, hinintuan ko siya, nilapitan pa niya ako. Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy and welcome back to the channel. So after natin mag Philippine Loop, pagkatapos natin mag Philippine Loop kahapon, ay ito naman si Sleeky ang ating gagamitin, si Sleeky Red. Dito tayo ngayon sa Silex, sa may Aliaga entry point, and mag short ride tayo papunta ng Pampanga ngayon. So ngayon lang natin uli nagamit itong si Sleeky. Di talaga siya masyado lumalabas. At ngayon ay ipapa-maintenance natin siya, ipapa-repair natin yung mga ibang parts na kailangang ma-repair dito sa Street 400. And at the same time, tatry natin kung makapag-uwi tayo ngayon ng another FKM bike, makapag review ng demo. So dalawa yung pinag-iisipan ko, either scooter or a classic tranny bike. So sa repair naman na papagawa natin dito is konti lang. So yung cap nya kasi dito hindi bumabalik yung spring nung lock ng ano, pero nagsasara naman siya ng ating fuel cover. Tapos ipapasecure lang natin yung mga hose doon sa kanyang coolant kasi hindi masyadong masyadong mahihigpit. So gusto ko ma-check nila, sila yung makakita mismo, hindi ko muna ginalaw. And yun, maintenance, change oil, change fuel filter. Grabe, sarap talaga yung pang cruise na itong Sleek. Napaka-effective ng kanyang wide windshield. Halos wala nang hangin na buwabangga sa braso ko. And dito naman sa taas, dito na siya sa taas ng helmet, tumatama, hindi sa visor. Cruising at 120 kilometers per hour is very basic sa bike na to, no? So dumadami na rin ang mga naglalabas ng Sleek 400 gawa nung ating unang video or yung ating review. Ayan, so congrats po sa inyo, enjoy sa inyong bagong bike. At sana makasama ko kayo sa ride someday gamit itong ating si Sleeky Red. As for the performance of the bike, talagang sulit ka na sa presyo ng bike na ito. So cruising at 120, kaya niya hanggang 150, usually mga 400cc. Nagre-reach siya ng 150 to 170 kilometers na top speed. Cruising at 120 is basic lang sa kanya. Mabilis ka nang makakarating sa pupuntahan mo, especially kung galing ka ng south, pupunta ka ng north or vice versa. Ang laking matitipid mong oras sa mga katakot-takot na traffic ng mga bayan-bayan. Plus, sa lapad ng kanyang upuan, hindi mananakit ng mabilis ang puwit mo rito. Suspension, good, lambot. May mga experience na rin ako dito na talagang nakakalabog ako ng husto, pero hindi, walang lagutok yung shocks eh. Tapos yung likod, ang lambot. One time nag-ride kami ni Maming, dala ito, night ride yun eh. Hindi ako naka GoPro. Talagang sulit na sulit siya. Nakakabit pa yung malaking top box na freebies ng SEC. Malambot, napakalapad ng upuan, at yung cushion and then yung seat cover napaka premium. Sa 288,000 na presyo ng bike na ito, sulit ka na dito. Budget wise, kumbaga, maintenance wise, at madali lang ang mga pyesa. Napakarami sa planta.
Sir. Welcome to Fecon Solid Motorcycle Manufacturing Corp. Sir Johnny. Whoop. Sir Johnny. What's up, Sir Johnny? Kamusta? Long time no see. Happy New Year. Thank you. Good morning mga ma'am, sir. It's your boy Sir Troy, and for today's video, yan, ibang motor yung gamit natin. Ito yung 175 na scooter. I think nag-iisa lang yata itong 175 na to ng FKM. So ito yung Fyro 175. And 10 days ago, nung pina-maintenance natin yung Slick 400 sa planta ng FKM, ay pinahiram nila tayo nito, and unfortunately may nangyaring hindi maganda sa atin. So na-aksidente natin itong motor na ito. Mamaya pagliwanag papakita ko sa inyo yung itsura niya. So hindi ko na siya ginalaw or pinagalaw sa mekaniko para mapakita sa planta kung paano yung nangyari sa motor na ito. So makwento ko na rin. Long story short, traffic sa bayan ng Talavera, and then ako nanggigitna ako. Hindi naman ganun katulinan, pero I think tumatakbo rin ako ng ganito kabilis, 30 to 35 I think. And then suddenly merong nag-U-turn sa harapan ko after dumaan ng isang sasakyan. So blind spot talaga yon. At pag preno ko, nag-slide ang gulong. Malakas ang preno pero mislide ang gulong. Yun, unfortunately, hirap sa mga hard compound na gulong. And then naabot ko yung motor na kabanggaan ko. Pero syempre sa batas ng Pilipinas, kahit tama ka, kahit nasa linya ka, at biglang pumasok yung sasakyan or yung tao, ikaw ang mali kasi ikaw yung nakabangga. Ganyan ang sistema dito sa atin, ano. Ganun talaga, that's life. Sabi ko nga noon, nakaikot ka ng buong Pilipinas, tapos dito ka mapagbibigyan. Ganun talaga, that's life. At ngayon ay i-return na natin itong bike na ito sa FKM at kukuhanin natin si Slick 400. At 12 days ago natapos tayo ng ating Philippine Loop. At tinapos ko na rin yung album na kailangan nating isubmit sa kanila para makuha natin yung ating Conquerors Award, the ultimate prize for Philippine Loopers or Philippine Loop Conquerors. Here we are at Fecon Solid Motorcycle Manufacturing Corp. Sir! Sir! Recovering. Ayan sir, nangyari. Hindi natin maiiwasan. Kasi at least ganyan lang yung... Opo. Okay na yung mga sugat. Ito na lang. 2 ribs tsaka ito. Para mapakita ko lang sa inyo guys yung naging damage, ano. Ito, yung fairings, pumasok yung gitnang fairings niya doon, ano. Nasira yung front fender, nabasag yung turning signals natin, may mga gasgas yung fairings dito sa right side, nabali yung ating front brake lever, ayan, crack. Ating exhaust cover, nagkaroon din ng mga gasgas dito, fairing sa ilalim. Dito nga pala tayo sa loob ng planta ng FKM. Ayan, so thank you FKM para sa consideration. Ayan, at sana valid naman yung ating explanation about doon sa nangyari. And thank you pa rin sa pagtitiwala, no? At kahit pa paano ay maka-experience pa rin tayo ng kanilang mga motorcycle. So hinihintay ko lang yung ating Slick 400, ano, at
tayo ay pupunta naman ng ATPI para isubmit yung ating album ng Philippine Loop. So, ito naman yung ating Slick 400. Ito personal natin to guys, hindi to demo unit. May vlog tayo nito na nag-purchase tayo nito. Pero hindi ko pa na-upload ko na pala, na-upload ko na, I'm sorry. Pina-maintenance na natin siya. Change oil and filter. So, thank you so much FKM Motorcycle Philippines. Ayan guys, so nakuha na natin yung ating Slick. Expressway tayo hanggang ATPI. Wala pa tayong RFID. Press for ticket. Yung pa isa guys, simula nung na-aksidente ako, parang hindi naman sa nawala yung confidence. Hindi naman kasi totally traumatic yung matanggapin naman ako ng lahat ng sitwasyon. Pero nawala yung synchronization ko sa kalsada, Hindi ko lang sure kung sa small bike lang. Parang feeling ko hindi ako pang small bike pa ulit sa ngayon. Kasi yung kasanayan ko na nga nasa 400cc. So parang nawala yung synchronization ko talaga sa kalsada. Feeling ko lahat ng nasa paligid ko papalapit sa akin. Bermea Street. So, ang office ng ATPI ay merong pataas na parking. Ito ay condo unit. Okay. Thank you, sir. Ayan Philippine Loop Adventure Tour. Ito po. Ay, okay na po. Bali, hindi ko alam kung anong magiging kasi... So, okay na tayo dito, nakapag-submit na tayo. And, magwo-wait na lang tayo ng months. 2 to 3 months ganyan. Para ma-check yung ating album. And then, ma-post tayo sa page ng ATPI na tayo ay confirmed finisher. And then, para dun sa yung claim ng ating finisher kit, so hindi pa agad makukuha yun kasi wala silang pre-made na mga kit. So pupunta naman tayo ng Imprint Customs ngayon para mag-claim ng ating mga voucher, ating monthly vouchers, at ikukuha na rin natin yon ng mga t-shirt or jersey na papa-giveaway. Kalaki-laki nang nakasulat paparahin ka kung 400cc o hindi. Sige sir, ako na. Okay, thank you. Pinara pa niya ako, hinintuan ko siya, nilapitan pa niya ako. Sabi ko kung hindi ka ako napasok dito. Mayari pa hindi sir, wala. Wala pa, Sir, sa doon sa taas meron doon. Oo, kakukuha ko lang kasi nito. Kano inabot? 288. Wala sir, parang kotse na. Oo. Here we are at I Am Jamage Mansion. Sana nandito si Jamage. Andito siya. Bakal naman yan, di ba? Ha? Hindi ko nakita. And here we are at Imprint Customs. Sino kaya mga nandito? Ay sila. Yeah. Boss G and Madam Venture are here. Oo nga. Akala ko nasa office sila na sick. Ganda pa yun So ayan guys, nakakuha na tayo ng pang 2 months na worth of ating t-shirt kinuha ko, mga oversized shirt ganyan. So post ko na lang yan sa ating Facebook. So terno ginawa ko rito, meron kay Trey at meron sa akin. 2 pairs yan. Coffee muna tayo, kasama natin si Madam Venture dito at saka si yan, say hi to the vlog. Hi!
Next year pa-upload niya. Next year. Okay na kami. Diretso uwi na rin ako nito. Pagkahatid ko kay Kuya Jay. Ang luwag pa nga ng kalsada nito ngayong time na to. 5 PM. Alright, we're ready to go home. Paano kuya? Thank you. Bye bye. Chat na lang ako kuya. Thank you. Ayan guys, so yan lang ang ating vlog para sa ngayong araw. Ayun guys, so maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung ating video, like, comment, share, and subscribe. At huwag nyo na rin kalimutang i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one. Uy, grabe yun oh.